Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa, dalayan ko dahil sa aking puso na ang bawat isa po sa inyo ay nasa magandang kalagayan. Maging dalangin natin gawin natin panalangin ang awiting ito na sana ang buhay ng bawat isa ay uminog lamang sa ating Panginoon Kristo, na siyang maging priority natin sa ating buhay. Let's worship the Lord. Jesus, I love you. Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I have, I owe to you. I owe it all to you. And angels come and adore you, and we your children, and we your children worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one that I love. No one could dare but take your place. And everything I have, I give to you, my Lord, the one I live for. I just want you, and all my days are gifts from you. I pray I'd use them as you want me to. Use them for you. And angels come and adore you, and we your children, and we your children worship you. Sing, you are my Lord, you are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one that I love. No one could ever take your place. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one that I love. No one could ever take your place. Ang mga pagsamba, pagsuyo ang aming itinata sa iyo, Panginoon, sa sandali ito, sapagkat karapat dapat kang mapapurihan, Panginoon, mapasalamatan. Kinikilala po namin ang inyong kahabagan, kaawangan sa amin pong lahat. Lahat ng mga mabuting bagay na inyong pong ginagawa ng patuloy sa amin pong mga buhay. Ang proteksyon, ang pagpapagaling, Panginoon,
pamatnubay, Panginoon. Ang pagbibigay ng lahat po ng aming mga kailangan provisions na nanggagaling sa iyo. Ang pag-keep mo, Lord, sa amin pong mga families, Lord. Ang pagtugon mo sa amin pong maraming prayers, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Sa sambanda ko, Ginoo. Mayak ng Diyos. Alang kalupa, alang mihambing ke kagyo. Hallelujah, hallelujah. Lord, you're so good, Lord. Salamat po, Panginoon. Alam ko po, Ama, na dakilang bagay na ginawa mo kay Son kanina, Panginoon. Dakilang bagay na rin ang ginawa mo kay Sir Marlon Paras, Lord. Kay Jel Viado, Lord. Kay Mang Ramon Viado, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kay Levi Laksamana, kay Arnold Salonga, sa lahat po, Panginoon, ng mga mag-anak po namin, Ama. Ni Sai, ni Dong, ni Jerry, ni Annalyn, ni Ryan, ni Arlene, ni Jeannie, ni Alan, sila Mikey, Lord, sila Pau Pau, sila Jaran, lahat po sila, Panginoon. Salamat po sa for blessing our children, our children's children, and our children's children, Lord. Salamat po. Bless mo rin po, Panginoon, ang lahat na dumadalo sa WC. Mag-gain din naman, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon. May we be, help us to give you all the glory tomorrow, Lord, so during sa aming service. Magdala ka ng maraming kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Father God. Salamat po. Salamat po, Panginoon. At tayo sa aming panampalataya, Panginoon, ikaw ay nagpapagaling. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mga bagong opportunities, Lord, ng source of living. Patuloy mo kaming gamitin lahat na maging ilawan at pagpapala sa mundong ito, Panginoon. Kung saan may gusot, kami, Panginoon, ang magiging tagapag-ayos. Kung saan may kagalingan, instrumento ng iyo. Kung saan may sakit, instrumento ng kagalingan. Kung saan may kadiliman, tagapagpaliwanag, Panginoon. Tanglaw mo ang nasa sanlibutan ko. Salamat sa blessing mo sa ating pumaybahay sa kanyang mga kapatid sa Lapelia at ang iba pa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maingat po namin ibinabalik sa inyo lahat ng kapurihan at pasalamutan sa pangalan po ng inyong kong anak na Jesus. Ano po yung magsasabing amin? Amen. And amen. Maiksi lamang po, pero maganda ang ating pong, of course, laging maganda naman ang ating talakayin ngayong gabi. At ito isang susi ng, kung gusto nyo mapagpala, pakapakinggan po natin to. At tayo ay bibigyan ng kaalaman ng Panginoon kung paano tayo mas madaling mapapagpala. Alam niyo po yung Good Samaritan, ito po yung aking isa-summarize. Ang kwento ng pangyari sa buhay ng Good Samaritan ay nasa Lucas, Kabanata 10, talatang 29 hanggang 37. Ang isang mama na patungong Jerusalem
mula sa Jerusalem patungong Jericho, siya'y inatake ng mga magnanakaw, ng mga robbers, na hinubaran siya at siya'y sinaktan. Halos sa bawin na ng buhay. Isang pari at isang Levita ang nagdaan, pero iniwasan nila siya. Ang Samaritan, ang mama na nakandusay. Ngunit mayroong isang Samaritano na tumigil at nagmalasakit sa kanya. Isinakay niya sa kabayo at inilagay niya sa isang bahay tuluyan. Binayaran niya ang may-ari ng bahay tuluyan, nagmamanage doon. Sinabi niya, pakainin mo siya, gamutin mo siya, ibigay mong lahat ng pangailangan niya. Pagbalik ko, wika ng Good Samaritan, sosolian kita. Alam niyo, sa mundong ito, mas magiging kaya-aya sa harapan ng Panginoon Diyos. Mas lalaga na pangkabutihan kung tayo ay magpapagamit sa Panginoon. Alam niyo, dito sa kwentong ito, isang mahalagang lesson, aral, ang aking nakikita. Nagbigay ng isang opportunity ang Panginoon para yung mga taong dadaan at makakita sa Kanya, magkukusang loob para tumulong. At alam naman natin kung sino ang tutulong, kung sino ang gagawa ng kabutihan, kung sino ang gagawa ng kalooban ng Panginoon. Sila ang gagantimpalaan. Sa panahon na sila na magbibigay ng ganti ang Panginoon, of course, sa Kanya nagtanim. At kaya nga, sa mundong ito, maiksing-maiksi lang to. Araw-araw, sa ating kapaligiran sa bahay, kung saan man tayo dinadala ng Panginoon, at kung saan pa tayo din dadali ng Panginoon. Nagpe-present sa atin ng Panginoon ng mga magagandang pagkakataon para tayo ay magamit. Ngunit marami sa atin ang umiiwas na magpagamit sa Panginoon. Maring nanghinayang ka sa pera, nanghinayang ka sa iyong sa iyong oras, sa panahon, wala kang panahon na gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Meron ng isang, ulitin ko lamang, meron akong nakitang sign. Kung meron akong mabuting bagay na pwede kong gawin o ipakita sa aking kapwa-tao, gagawin ko na ngayon, hindi ko ito ipagpapaliban. Bakit? Sapagkat maaring hindi ko na daanan ang daang ito. O maaring yung opportunity, yung pagkakataon na magamit ako ng Panginoon ay hindi na muling bumalik pa. Hindi naman tayo gagawa ng kabutihan sapagkat naghantay tayo ng ganti. Pero given na yun, kapag tayo ay nagpagamit sa Panginoon, ayon sa Kanyang salita, na kung di kayo magsasawa sa paggawa ng mabuti, ang ibig sabihin, kung magtutuloy-tuloy inyong kabutihan, maghasik ka ng kabutihan dito, gagawa ka ng kabutihan doon, tutulungan mo ito, at susuportan mo ito, bibigyan mo ng advice yun, at kung ano pwede mong magawa sa mundo na iyong ginagalawan, ituring mo bilang magagandang pagkakataon na makagaan ka sa mga pasanin na dinadala ng iyong kapwa-tao. Magpagamit ka bilang tanglaw sa kanila na maaring nawawalay sa tamang landas. Sila na nawawala at nalilihis ng landas. Ang Panginoon ang siyang mag-offer sa atin, maglalagay sa ating harapan ng mga pagkakataon upang tayo'y makagawa ng mabuti. Huwag mong sayangin ang mga mabuting pagkakataon nito
na sa iyo ipinipresenta ng Panginoon. Sapagkat, ang ibig sabihin to, nais kang pagpalain ng Panginoon. At kung magpapagamit ka bilang alulod ng pagpapala ng Panginoon, alulod ng kabutihan, kahabagan, kagalingan, at ng tanglaw ng Panginoon dito sa mundong ito, sa takdang panahon, tatanggap ka ng iyong ganti. Walang pagsalayan. Meron kang makikita ng tao na simple lamang, na nangangailangan o nadapa o nangihina. Kunin mo yung magandang pagkakataon na sa anumang kaparaanan makatulong ka sa kanila. Maaring sa iyo kakaunti lamang, munting bagay lamang ang iyong magagawa, pero maaring sa mga tao na tumanggap at ginawan mo na mabuti, maaring lubhang napakalaking bagay na ito para sa kanila, na ito'y tunay nilang ma-appreciate. Magpagamit tayo sa Panginoon. Ulitin ko, kinulimbat ng mga tulisan ang isang mama na naglalakad mula Jerusalem patungong Jericho. Inubaran siya, ninakawan, sinaktan, binugbog siya ng namahandusay na dumanang priest o saserdote o pare. Dumating din ang mga naglilingkod sa simbahan, mga Levita. Pero hindi siya pinansin, dinaanan lamang na sila. Isang good opportunity ang pinresenta ng Panginoon. But they did not take the opportunity. Pero isang Samaritan na maaring hindi gaanong ginagalang sa panahon nung mga unang panahon ng mga Hudyo, pero siya pa mismo ang tumulong sa Hudyo. He saw the opportunity, nakita niyo yung opportunity, at hindi lang siya tumulong na basta makatulong lang, hindi, taimtim siya, kinalingan niya at dinali niya sa bahay tuluyan at tiniyak niya na mapabuti ang taong ito na sinaktan, kinulimbat ng mga masamang tao. When God presents, at kapag tayo'y sa ating harapan natin, nagpresent ang Panginoon ng good opportunity, don't miss it. And you will not miss the reward, ang ganti ng Diyos sa mga taong magsisipagawa ng kabutihan at hindi mapapagod sa paggawa ng mabuti dito sa mundo ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang gabi po. Good night. God bless you po. Amen.